Alam niyo po ba na mas lamang kayo kapag kayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Kristo? Sa video na ito, bibigyan ko po kayo ng 9 na advantage kapag kayo ay nakikristo. Ano-ano nga po ba yung mga advantage natin? Tayo po mga nananampalataya sa Panginoong Kristo. Ano po yung mga meron po tayo na wala sa iba? At ano po yung mga lamang po natin sa mga hindi po nananampalataya sa Panginoong Kristo? Una po mga kapatid, ang gusto ko pong ipakita po sa inyo dito ay yung pagpapala. Kapag nakikristo po tayo, pagpapalain po tayo ng ating Diyos anuman pong aspeto ng ating buhay. As in lahat po, emotionally, physically, financially, at lalo na po spiritually. Marami po kasi mga tao ngayon kapag sinabing pagpapala, nakafocus lamang po yung pananaw nila sa financial o kaya man po material po na bagay. Totoo naman po, pagpapala po yung mga bagay po na yan. Pero kapag nakikristo ka, higit pa po dyan yung pagpapalang mararanasan mo. Meron pong spiritual na pagpapala na mararanasan po tayo na galing po sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kapag nakikristo po tayo at tunay tayo na nananampalataya sa Kanya, marami pong pagpapala na mararanasan po tayo. Punong-puno po yan ng pagpapala, hindi lang po mga material na bagay. Alam ko po, pagpapalain po kayo ng Diyos sa pagsunod nyo po sa Kanya. Pero marami pa po mga pagpapala kayong mararanasan sa Kanya dito po sa ating mundo. At higit sa lahat, pagdating din po natin sa langit, sa mga reward po na ibibigay po ng Diyos sa inyo dahil po sa pagsunod nyo po sa Kanya. Sobrang dami po ng pagpapala ng Diyos para sa inyo mga kapatid. Hindi po mabibilang yan. Pagsama-samahin nyo po lahat ng maliliit na pagpapala ng Diyos sa inyo. Simula nung pinanganak kayo hanggang sa panahon po ngayon. Napakarami po niyan. At kapag na-realize nyo po lahat ng yon, masasabi nyo na lang talaga sa Diyos na mas lamang kayo dahil meron kayong Kristo sa inyong buhay. Pinagpala ka ng Diyos sa lahat ng aspeto at higit sa lahat sa Espiritu. Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pangalawa po mga kapatid na advantage ng nakikristo ka, mas marami pong mga himala. Pag malapit ka sa Diyos kapatid, sigurado marami kang ma-experience at ma-encounter ng mga himala sa buhay mo. Yan po yung sigurado mga kapatid. Nakita naman po natin sa Bible, hindi na natin kailangang isa-isahin. Pero maraming pagkakataon sa Bible, lahat po ng lumapit sa Panginoong Kristo, lahat po ng malapit sa Panginoong Kristo, nakakita at naka-experience ng maraming himala. At ganyan din po sa panahon natin ngayon. Hindi po nagbabago ang ating Panginoong Kristo. Noon pa man, ngayon, hanggang sa susunod na panahon, siya pa rin po ang ating Panginoong Kristo. At kung paano po nakaranas ng himala yung mga disipulo ng Panginoon at yung mga sumunod sa Kanya, ganun din po sa atin, sa ating mga sumusunod sa Kanya. Makakaranas po tayo ng maraming po pong mga himala sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Yung mga bagay po na imposible, magiging posible po yan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Marami kang mararanasan na himala dahil kay Kristo. So yan po yung isang lamang po natin sa mga hindi nananampalataya sa Panginoong Kristo. Basta na andyan yung pananampalataya mo sa Panginoong Kristo, siguradong sigurado, makaka-experience ka ng maraming himala sa buhay mo. Kung meron kang karamdaman, malubhang sakit, alam mo, kapag nakikristo ka, kayang-kaya niyang pagilingin yan, kahit ano pang sakit yan. Kaya niyang gumawa ng himala. At kahit ano pa yung mga tingin mo na mga imposible na mangyari sa buhay mo, alam mo kapag may pananampalataya ka sa Diyos, mararanasan mo yung himala. At yung mga imposible, sigurado magiging posible. Dahil walang imposible sa ating Diyos. Ang sabi nga po dito sa Luke chapter 18 verse 27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. Pangatlo pong advantage, mababago yung buhay mo kapag ikaw ay nakikristo. Kapag ikaw ay nakikristo, siguradong may magbabago sa'yo. At isa na dyan yung buhay mo. So proven po yan mga kapatid. Kahit sino ka pa, basta ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoong Kristo at nanampalataya ka sa Kanya, hindi man overnight, hindi man ganun kabilis, pero unti-unti kanyang babaguhin. Mababago yung buhay mo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Yung iba gustong mabago yung buhay, pero hindi nila magawa. Hindi talaga nila magagawang mabago yung buhay nila kasi wala silang Kristo sa buhay nila. Kailangan mo munang papasukin si Jesus sa puso mo para mabago yung buhay mo at unti-unti kang maging banal. Mahirap magbago sa totoo lamang po mga kapatid. Marami pong mga proseso dyan. Pero kapag kinilala mo ang Panginoong Kristo, magiging bagong nilalang ka. Hindi na ikaw yung katulad ng dati. Babaguhin ka ng Panginoon unti-unti. Yung mga mali mong ginagawa dati, unti-unti nang mawawala yan. Mababago ka na. May itatama mo na yung mga mali. At higit sa lahat, mas magiging maayos yung buhay mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo dahil binago ka niya. Ang sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago.
Pang-apat po mga kapatid, kapag nakikristo ka, meron kang malalapitan at mahihingan ng tulong. Ang sarap lang pong isipin, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, meron tayong malalapitan, meron tayong mahihingan ng tulong kapag meron tayong mga pangangailangan. Kasi ang mga tao, maaaring pwede natin silang lapitan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon available sila. Minsan kung kailan kailangan natin sila, minsan wala sila. Pero mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, ang advantage po natin, kung may mga pinagdadaan naman tayong mabigat na problema, matinding mga pagsubok sa ating mga buhay, sigurado meron tayong malalapitan. At yan po yung Diyos po natin. Sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, tutulungan niya po tayo sa anuman po mga pinagdadaanan po natin. I-rescue niya po tayo kung tayo man po ay nahihirapan or may mga pinagdadaanan. Yung mga walang kinikilalang Diyos at hindi nananampalataya sa Panginoong Kristo, kapag dumaan sila sa problema, wala silang malapitan. Kaya anong nangyayari? Bumibigay sila, sumusuko agad, nawawalan ng pag-asa. Kasi wala silang nalapitan eh. Pero tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Kristo, alam natin, merong tutulong sa atin. Gaano mang kabigat yung problema natin, gaano mang kahirap yung pinagdadaanan natin. Alam natin, meron tayong makapangyarihang Diyos na tutulong sa atin. Alam po natin na naandyan palagi yung Diyos. Hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. So confident po tayo na meron po tayong Diyos na ganyan, na meron po tayong malalapitan at mahihingan po ng tulong. So magiging resulta po niyan, magkakaroon po tayo ng pag-asa sa ating mga buhay at magagawa po natin yung kalooban po ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil alam po natin, meron po tayong kakampi, may kasama po tayo. Ito po yung sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 16. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Panglima po, kapag ikaw ay nakikristo, siya yung magsasatisfy sa'yo o siya yung kukumpleto sa'yo. Ito yung magandang advantage po bilang mananampalataya ng Panginoong Kristo. Alam natin na meron pong magpupuno po sa atin, may magkukumpleto po sa atin. At alam po natin na satisfy na po tayo dahil sa Panginoong Kristo. Wala na po tayong hahanapin pa kasi po nasa atin na yung Panginoong Kristo. Mga kapatid, meron pong ilang mga tao, yung mga hindi nananampalataya sa Panginoong Kristo, maaring nasa kanila na po yung lahat. Kapangyarihan, kayamanan, kasikatan, as in lahat na nasa kanila. Pero dumarating pa rin sila sa point na parang hindi sila kumpleto. Parang may kulang pa rin. Nasa kanila na yung lahat So ano yung kulang doon? Ang kulang sa kanila ay ang Panginoong Kristo. Kahit sabihin mong nasa iyo na yung mundo, pero wala naman sa iyo yung Panginoong Kristo. Wala rin. Hindi ka pa rin kumpleto. Kulang ka pa rin. Pero ang maganda sa ating mga mananampalataya mga kapatid, wala man sa atin ang lahat. Pero nasa atin naman ang ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin yan, kompleto na tayo. Siya lang makakapag-satisfy sa atin. Siya lang makakapagpuno sa atin. Kasi ano mang nasa mundo na ito, mawawala lahat ng yan. Kayamanan, pera, mga bagay sa mundo na ito, mga tao, mawawala lahat ng yan. Pero yung Panginoong Kristo natin, hindi mawawala po yan. Alam niyo kapag nakikristo ka na, wala ka nang hahanapin pa. Yun po yung maganda sa atin eh. Yes, maaring meron mga blessing tayong mararanasan. Pero bonus na lang yun eh, yung mga blessing na nararanasan natin sa buhay natin. Financially man or material at kahit ano pa yan. Yung may Jesus ka na sa buhay mo, satisfy ka na, kompleto ka na, buo ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Ito po yung sinasabi sa John 6:35. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Pang-anim na advantage, kapag nakikristo ka, mas malakas ka. Kung tingin mo mahina ka physically, pero spiritually kapatid, sinasabi ko sa iyo, napakalakas mo, napakatindi mo. Siyempre, nasa iyo ang Panginoong Kristo eh. Kapag nasa iyo ang Panginoong Kristo, hindi ka mahina, malakas ka. Kaya mong gawin ang lahat sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Si Jesus na yung nasa puso mo eh. Si Jesus po yung nagpapalakas sa atin, pwedeng physically, emotionally, at higit sa lahat, spiritually. Kapag na-kay Jesus ka, sigurado panalo ka. Kapag na-kay Jesus ka, sigurado tagumpay ka. Kapag na-kay Jesus ka, matatag ka, hindi ka basta-basta matitinag kapatid. Hindi ka basta-basta sumusuko. Kasi alam mo, kasama mo yung Panginoong Kristo. Magagawa mo yung kalooban niya. Magagawa mo yung lahat sa pamamagitan niya. At higit sa lahat, takot sa'yo si Satanas. Kasi nasa iyo ang Panginoong Kristo eh. Pangalan pa lang ng Panginoong Kristo, na sabihin mo, takot na yung mga kaaway po natin dyan. Lalo pa kung nananampalataya ka sa Panginoong Kristo at nasa iyo mismo ang Panginoong Kristo. Yung tingin sa iyo ni Satanas, hindi basta-basta. Dahil napakalakas mo, napakatindi mo. Kahit gaano pang mga kalalaki yung problema mo, kahit gaano kalaki yung mga kalaban mo, kahit sabihin mo na kalaban mo si Satanas, wala silang magagawa. Dahil nasa iyo yung Panginoong Kristo. Malakas ka, matatag ka. Ito nga po yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas.
Pang-anim na advantage kapag na kay Jesus ka, mas payapa ang puso mo. Alam niyo po, kahit sobrang daming pinagdadaanan nating mga problema ngayon, pagsubok, mga suliranin po sa ating mga buhay. Alam mo, ang maganda kapag na kay Kristo ka, payapa ka pa rin eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, alam mo, may tutulong sa iyo eh. Alam mo, may kasama ka eh. Alam mo, merong hindi nang iiwan sa iyo eh. Alam mo, merong nagmamahal sa iyo eh. Kahit minsan nag-iisa ka. Kahit minsan parang feeling mo wala nagmamahal sa'yo, na kahit parang minsan feeling mo wala ka ng kwenta sa mundo na ito. Pero kapag naandyan yung Diyos, kapag nakikristo ka, alam mo yung purpose mo sa buhay mo eh. Alam mo na meron dahilan kung ba't ka nabuhay eh. Alam mo kung sino ka sa mundong ito eh, dahil sa Panginoong Kristo. So payapa ka, na kahit anumang dumating na pagsubok sa buhay mo, wala kang pakialam. Basta alam mo, kasama mo yung Panginoong Kristo. Alam mo na kaya mong lagpasan yung mga pagsubok na yan. Kahit punong-puno po ng pag-aalala at takot sa mundo na ito, nagiging payapa ka pa rin. Kasi nga, alam mo na kasama mo yung Panginoong Kristo. Alam mo na andyan lang siya. Alam mo na palagi mo siyang kasama. Ito nga po yung sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangulong advantage po kapag ikaw ay naki Kristo, kasama ka sa pamilya ng Diyos. Ito yung isang mapagmamalaki natin kapag tayo po ay naki Kristo. Kasama tayo sa pamilya ng Diyos. Tayo po ay nasa pamilya ng Diyos. Ikaw ay tinatawag na anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Tayo lamang po na nananampalataya sa Panginoong Kristo ang tinatawag ng Diyos na anak. At kasama po tayo sa pamilya ng Diyos dahil sa Panginoong Kristo. Masarap isipin nun na Diyos mismo natin na gumawa ng langit at lupa, tinatawag kang anak. Wala ka na sa pamilya ng mundo o ni Satanas, kasama ka na sa pamilya ng Diyos. Kaya kung sasabihin na wala nagmamahal sa'yo, nasa pamilya ka ng Diyos dahil kay Kristo. Kasama ka namin, magkakapatid tayo sa pananampalataya dahil kay Kristo. So mga kapatid, maging confident po tayo kasi nga po tayo ay mga anak ng Diyos. Ipagmalaki po natin yan, anak tayo ng Diyos dahil sa Panginoong Kristo. Ito po yung sinasabi sa Galatians chapter 3 verse 26. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Panghuling advantage po na ikaw ay merong Kristo sa buhay mo, ito po yung pinakamaganda. Meron kang buhay na walang hanggan. So ito po yung pinakamagandang natanggap po natin na regalo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, tayo po ay mapupunta sa langit. Tayo po ay magiging taga-langit sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So wala na po talaga tayong hahanapin pa sa mundong ito. Kasi hindi naman tayo magtatagal sa mundo na ito eh. Sandali lang po yung buhay. Pero ang good news mga kapatid, kahit sandali lang po yung buhay, may kasunod pa po. At yung kasunod, hindi lang basta matagal. Buhay po na walang hanggan. So yun po yung advantage natin ng mga kumilala at nanampalataya sa Panginoong Kristo. Meron tayong buhay na walang hanggan na mararanasan po after po ng kamatayan. Kung baga hindi pa man tayo namamatay, meron na tayong buhay na walang hanggan na natanggap sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ngayon mismo, dahil sa pananampalataya mo, nagsimula na yung buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, niligtas na po tayo doon sa kapahamakan sa impyerno. Na dapat doon po tayo dahil sa kasalanan po natin. Pero ang good news mga kapatid, buti na lang dumating ang Panginoong Kristo. At dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, naligtas po tayong lahat. Si Jesus po ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan dahil siya lamang po yung daan patungo sa langit. Sabi po sa John chapter 5 verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So yan po mga kapatid yung mga advantage kapag ikaw ay naki Kristo. Alam niyo po, nasabi ko po lahat ng yan. Unang-una dahil yan po yung sinasabi ng Biblia. Pangalawa po, naranasan ko po lahat ng yan. Kaya po nasabi ko po lahat ng mga bagay po na yan na talagang merong advantage kapag ikaw ay naki Kristo. So proven na po yan. Isa po akong buhay na matotoo na nagsasabi po sa inyo na kapag naki Kristo ka talaga, mas lamang ka. At higit sa lahat, kapag naki Kristo ka, panalo ka. So yung mga kapatid ang dapat nyo pong malaman. Huwag po sana tayo magsawa sa pananampalataya sa Panginoon, anuman pong nararanasan natin, anuman pong mga pagsubok na kinakaharap po natin, huwag po tayong susuko sa pananampalataya. Patuloy lang po natin ibigay po yung buhay natin sa Panginoong Kristo at palagi lang po tayong magtiwala at manampalataya sa Kanya. Dahil sigurado po mga kapatid, meron po siyang ipaparanas at ipapakita sa atin ng mga bagay na kamangha-mangha. Mga kapatid, kapag ikaw ay lumapit at nanampalataya sa Panginoong Kristo, isa lang po yung masasabi ko po, wala pong mawawala sa inyo. At ang katotohanan po niyan, meron pa pong madadagdag sa inyo, maraming madadagdag sa inyo. At mas lalo nyo pong makikilala po ang sarili nyo kapag kayo ay naki Kristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo.